So kanina mga kaiksena, magkakasama tayong nanood at doon sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo namang i-replay ng buo. At syempre, dito muna kayo. Napanood po natin at lahat tayo nagulantang. Hindi man tayo makapagwala sa galit dito sa mga inang to mga Duterte na to, lalong-lalo sa mag-asawang si Sara at si Manasseh Scarpio. Ang kapal ang mukha, no? Grabe. Simpleng buhay ang kay ganda. Ina mo. Simpleng buhay? Bilyon-bilyon ang tinatago nyo, mga animal kayo. Yung tatay mong karton, meron pang pabista-bistadong may cake, gawa sa kanin, walang handa, pero may mga lechon pa kayo, mga hayop kayo. Diba? Naknantucha. May ibibisto rin ako sa inyo mamaya kung bakit nasabi ko mga kaiksena na talagang hindi nila madedebunk yan eh. Oo. So, eto na nga, mga kaiksena, umpisahan natin dito. Okay? Umpisa natin kay, wait lang dito tayo. Yan. Ayon, syempre kanina mga kaiksena, sa AMLAC, umabot sa 6.77 billion pesos. Naku po, Christopher Garcia, maraming salamat. Mamaya na, pas muna ako sa'yo babakbak muna tayo Thank you, I love you. Umabot mga kaiksena ang suspicious at covered transaction sa bank account mismo ni Shiminette like Sara Duterte. Ayun talaga Nasaan ba yung tubo? So without further ado, tawagin na natin si Tita Mel. Tita Mel, pasok. Umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing na kaduda-duda o kaya na may masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Ayon mismo yan sa ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ang ahensyang nagsisigurong hindi nagagamit sa ilegal na paraan ang mga transaksyon sa mga bangko. Pinuna naman ng mga kongresista ang laki ng mga transaksyong hindi umano tugma sa mga dineklarang yaman ng bise, gayon din ang hindi niya pagdeklara sa hawak niyang pera at pera sa bangko. Nakatutok live si Tina Hangliban Jerez. Tina! Mel Emil Vicky, sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tumutok ang hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Pangunahing sinuri ng komite ang mga SALE ng bise at ang mga transaksyon sa bangko na tinatawag na covered o yung may halagang 500,000 pesos, pati na suspicious transactions. Alam nyo ba kung anong bagong naratibo ngayon? Alam nyo ba kung anong script ng mga DDS? Para makapalag sila o makasagot dito sa napakalaking bilyon-bilyong mga pinagtatagong yaman ni Sara Duterte. Gusto yung malaman? Ito, from my Nasaan ba yung tubo? ayon sa aking reliable source, resource person. Gusto yung malaman? Antayin nyo. Play muna natin to. First of all, let me state on record that Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice, lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio mula 2005 hanggang 2026. Nakikita nyo ba to mga DD-shit na mga kulto? Umaabot ito ng kabuuang halaga na 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion naman sa account ni Carpio. Yan si Sara Duterte, simple lang. Low profile. Kaya naman pala nagpapanggap ng ganun ng klaseng buhay ni Sara para hindi siya mapag-isipan at makapag-portrayal siya na simple lang, walang sa katawan, pero hindi maitatago sa mga biglang laki ng mga ari-arihan ng kanilang kamag-anak, mga kapatid ng kanilang tawag dito, lalo na yung may mga 7-11 pang ganyan. 'Di ba? Doon na sa bunso nilang kapatid bukod sa pagpaparitoke ng ilong.
Diba? Namumuhay sa luxurious kineme-eme si Kitty Wake and Bake. Oh. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan, tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente, hindi tugma sa financial capacity ng kliyente ang transaksyon, o pagkakaugnay sa illegal na aktibidad. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Ayon sa AMLAC, Stop ko lang ha. Eto mga ka-eksena ha. Kumbaga, ini-write down to para mas madaling makita kasi magkakaiba ng page para mapagsama-sama. Compare to lugaw. Mga ka-eksena, tingnan nyo mabuti ha. Pag titignan nyo yung cash on hand, dun palang yari na Meron dun sa mga wala pa dito yung report ng 2013, 14 at 15. Oh, dito tayo pumuko sa 2019, 2024, 23 o 24. Walang cash on hand mga ka-eksena. Inumin nyo mga didilis. Ang tatangan nyo ngayon. Paano mo nasabi, Derek? Paano nyo i-debunk? Saan kumuha si Sara Duterte kung wala siyang cash on hand o sa bangko na pera para ipambayad sa pinagmamalaki niya ang travel na ginastos niya daw, pera niya. At ang ginagamit niya para sa travel niya with security, pera niya. Lalo na yung mga staff niya. Tanong, magkano pamasahe papuntang ICC? The Hague. Hindi naman pwedeng sa kalsada ka matulog. Isang buwan mahigit na nagstay si Sara doon. Ha? Yung pag-ikot-ikot niya pa ng iba't ibang bansa para sa tatay niya, saan niya kinuha yung pera? Wala ngang perang dineclare sa bangko o hawak na pera. Kung meron siyang tinatagong pera na nasa vault, nasa duffel bag, anong tawag doon? Bakit hindi mo dineclare? Putang ina mo. Nasaan ba yung tubo? Debunk nyo, mga DD shit. Ang tatanga nyo Isa pa, sinungaling yung vice president nyo sa SALN niya. Nasaan ba yung tubo? Tubuhin ko kayo Hindi nyo ba nakikita yan sumasambulat na sa mukha ninyo? Ginagago kayo ni Duterte. Nasaan ba yung tubo? Nakuha nyo. O saan siya magbabayad? Paano ipambabayad niya? Ha? Alam nyo ba mga ka-eksena? Gastos niya. Ha? Ang pagtawag sa mga Filipino community sa isang bansa. Totoo yan. Siya host nila yun Alang masagutin ng Filipino community. Kapal naman ang mukha niya. Walang pera. Saan galing pera nun? Nasaan ba yung tubo? Sa akin? Sipain ko kayo. Nagjo-joyride nga lang ako. Ako pa yung mayaman dito. Leche kayo Nasaan ba yung tubo? Okay ba? Kalma lang kayo mga DD shit Relax lang ako. Ang saya ko lang. Diba? Tuloy natin. halos lahat ng nireport na transaksyon sa kanila ay milyong-milyong piso ang halaga. Pero puna ng isang miyembro ng House Committee on Justice, hindi nagtutugma sa SALN ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao. Nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts, umabot ng halos 705 million pesos. Ngayon, tignan yung mabuti. Ano daw? DDS is spotted. Meron ba? Meron? Asan? Tingnan niya mga kaiksena. Oh, declare niya 18 million.
Pero yung reported mga ka-eksena ng AMLAC, 704 million. Nasaan ba yung tubo? Saan ang galing yun? Ha? Sa OFW? Ano to? Sa ba manggagaling yan? Siyempre sa mga illegal. Eh titignan nyo naman yung report doon kanina sa live natin, yung report ng kanyang mga negosyo, hindi umaabot ng ganyan. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Ay, nako. Maan sa kanyang bank accounts, umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report. Sa mga flag transaction naman na dumaan sa account ni Atty. Manasseh Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024. Paano magkakaroon ng ganyang kalaking pera yung Man Scarpio? Sige nga! Nasaan ba yung tubo? Eh, dinideklara niya sa salin niya magkano. Tapos may ganyang pera? Ang ina nyo. Na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Oh. Nakasaad din sa AMLAC report. Mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Yung drug trafficking, ano yan eh, legit na yan. Kay Digong, yung mga ganyang galawan. Yun namang ibang mga kaso. Eh maraming ghost project si Sari. Lahat ng ghost gustong kausapin yan eh. Pati si Casper nga, tinawag na yan eh. Nasaan ba yung tubo? Kaugnayan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Bukod sa di raw pagkakatugma ng net worth ng Vice-Presidente sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, may isa pang napuna ang ilang miyembro ng House Justice Committee sa mga salin ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang salin. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. Halimbawa, noong 2019, kung kailan walang idineklarang cash on hand and in banks ang bise, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Di ba? Ito nga sinasabi ko mga ka-eksena, hindi lang ako makapalag kanina kasi tuloy-tuloy sila eh. Iisipin nyo na lang to ha. Ito, hindi ko naman minamaliit yung iba. Iba natin mga kababayan. Pero kung ikaw, magkakaroon ka ng pera, sabihin na natin, hindi mo ganun kalakihan. Itatabi mo sa bangko, lalo kung may anak ka. Para meron kang dudukutin, meron kang pampa-hospital, hindi mo ilalagay sa GCash mo. Tama? Thank you, Abigail Cabral ha. Isipin mo, wala siyang cash on hand. Paano siya gumagastos? Ha? Puro credit card, debit card? Ha? Talaga ba? Pan-travel niya, credit card, debit card, paano niya babayaran? Kung wala naman yung bangko niya, gets nyo? Di ba? Eh may mga anak siya, nag-aaral sa mga mamahaling eskwelahan. Di ba namumuhay na lifestyle ng mga prinsesa at kineme-eme? Oh, paano yun? Nambuburaot lang siya? Nasaan ba yung tubo? Ba't kaya hindi maglalagay? Yun ang katangahan niya rito. Tanga-tanga niya rito sa part na to. 'Di ba? Magtataka kay. Kaya nga hindi makasipot si Sari. Kaya nga ayaw nilang sumagot sa hamon na ipakita, mag-waiver sila ng bank account. Bakit? Talagang makikita sila rito. Dali sila. Kaya nga nagmadaling magsabing tatakbong presidente ang gaga. Kasi mabubuking na talaga sila kung hindi nila maagaw ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Simple as that. 'Di ba? Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Biglaan at tuloy. Ito pa matindi mga ka-eksena, dyan sa mga bobong DD shit na yan. Biruin nyo, nag-random sila rito. Doon sa naging flag, suspicious, covered,
transaction ng AMLAC at doon sa sinabi ni Trillanes na mga halaga na kung saan tumugma pati ang date. Tumugma as in. O paano gagawin natin ditong palusot mga DD shit? Pilipinas, Duterte pa rin. Tangina nyo. Nasaan ba yung tubo? Duterte yung mukha nyo. Bobo nyo. Paano dire kahit kamag-anak mo? Wala akong pakialam sa nararamdaman nila. Kung gusto nilang maging DD shit habang buhay, maging bobo sila. So, huwag nyo akong pakialaman. Tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets. Oh. Because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SAL-ends ni VP Sara. Wag ka na magpaliwanag! Mama Labs! Charot. Diba? Kahit hindi na natin, wag na natin pag-usapan yan. Doon na lang sa niloko ka. Niloko kayong mga DDS. Diba? Niloko ang buong bansa. Sa SAL-e nila. Hindi pa ba sa inyo nakakapagpagising yan? Diba? Hindi ba kayo sinasabihan na, hindi ba kayo nagigising na, ay, ba't ganun? Hindi niyo sinabi yung totoo. Gusto yung tumakbo sinungaling? Nasaan ba yung tubo? Basta tayo, masaya tayo na hindi tayo kagaya nilang may sakit sa utak. Oh. Ilan daw sa mga account na ito aktibo pa? Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ano, mga DD shit? Asan yung sinasabi nyo sa mga post nyo? Kamay na bakal, matapang, agila, lilipad na. Ano lilipad? Yo, lumipad na, papuntang ibang bansa. Nag-meltdown. Nasaan ba yung tubo? I want a blood bath. Ina mo. Blood bath mukha mo dyan. Sagutin nyo ako, paano natin gagawin makatotohanan yung blood bath ni Inday Sayad? Ina nyo Ayan kalat na kalat ako, hindi ko pa alam yan. Pero yung mga nanonood dito, alam na nila nag-submit daw ng, ng clearance para daw magkaroon ng makapag-travel na naman si Buday. Hayop talaga. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Kaya mga kaiksena, yung sinabi ni Ramil Madriaga, lalong tumibay ngayon, di ba? Kaya hindi talaga imposible na itong si Ramil Madriaga, yung mga sinasabi, dikit sa pool, kabit, doon sa ginagawa ni Sara. Diyos ko, nag-leave of absence na naman si Sayad. Tuloy natin Approve daw yung 3 weeks na leave of absence niya. Mag-iisip-isip yun. Papalamig Pepe na naman. Anong Pepe, direct? Bastos ka. Pepero. Nasaan ba yung tubo? Masarap kasi yung pepero na chocolate pag nilalagay mo sa rep. Diba? Pero si Congressman Paulo Marcoleta, ito namang ito namang kanina pa nga, nanggigigil talaga ako dyan kay Marcoleta. Ang sarap talagang tanggalin yung piluka. Sige, kung ako si Luistro, sabihin ko dyan, sige, papayagan kita magsalita, tanggalin mo muna yung piluka mo. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Yun ang masakit na parte sa buhay ni ito, may nag-send sa akin. Maraming salamat, Ma'am Maria Carpo Girame, Yan. Babasahin ko sa inyo to mamaya with expression. Okay? Papasabina sa mga naturang SAL-ed. Sarap niyan, Yan ang pinakamasakit na mangyari kay Marcoleta Jr. kahit sa tatay niya. Yung magsalita sila ng statement nila o sabi niya kanina? Yung nabara siya? Yun? Ano ba sabi? Manifestation. Yan. Is that a manifestation? Yes. So you don't need an answer. Let me state on record that the SAL-ends discussed
were not attached in the original complaints. Ah. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Halata mong gasanggaling script ni Marco Beta Jr. no? Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, basahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Ano, Marco Bebe? Oh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Humingi rin ng paglilinaw ang iba pang mababatas sa mga sinabi ng AMLAC. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yun sinasabi. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Suspicious nga pinaghihinalaan. So anong gagawin? Dapat mong sagutin, dapat mong ipaliwanag. Ngayon, kung wala kang ginawang kamalian, katarantaduhan o anomalya, bakit ka matatakot? Kahit tawagin pa yung suspicious o covered, bakit hindi mo ipaliwanag? Nasaan ba yung tubo? Bobo. Diba? Kahit sinong tao, pwedeng mangyari yan. Ngayon, kung halimbawa, na-plug ka, suspicious to. Halimbawa, politiko ka. Anong gagawin mo kung wala ka naman talagang ginawa? Di harapin mo, sabi mo, hindi ko po alam yan wala po akong ganyan. Kahit di ko nga kilala yan Diba? Diyos ko, nagpapakita lang talaga na guilty yung amo mo. At para kasing ganun lumalabas, pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. Sa tingin mo, tanungin ko kayo, baligtarin natin ang sitwasyon. Kay Pangulong Bongbong Marcos mangyari yan. Diba? Sigurado, baka kayo, nangunguna pa kayo dyan na mag-live mag-content ng kung ano-ano Diba? Ilang chance binigyan si Sara para sumagot. Yung bangko nga ni Sara may sapot na ng gagambay. Tapos binabahayan na ng mga suso. Diba? Bago ko ituloy, walang naglalike Yan na naman tayo. Tignan nyo naman kayo talaga Ganadong-ganado ako, tapos wala naglalike My God! Ano ba? Please, release me, let me go. For I
I don't love you anymore. Tuloy natin. Oh, wait lang. 120 kila subscriber mo, direct. Oh, anong pake mo? Bakit? Hindi naman mahalaga yung subscriber dito. Ang mahalaga yung naniniwala. Nasaan ba yung tubo? Ikaw, naniniwala ka ba? Ba't ka nandito? Charot. Tuloy natin. I want to be clarified on that, Madam Chair. That Thank is a manifestation which does not require any answer. Joke lang ha. Baka masaktan ka. Bibiro ka lang. Oh. Hindi ulit dumalo si Vice President Duterte sa hearing ng House Committee on Justice ngayong araw, sakaling matapos na ng komite yung pagtalakay sa issue ng umano'y unexplained wealth ng bise, yung issue naman ng banta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang tututukan sa susunod na hearing sa April 29. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Maliwanag. Oh. Punta ngayon tayo sa isa pa. Para naman sabihin, bakit yan ang pinapakita mo? Dapat pakita ka din ng ibang ano. Ganon. O eto mga kaiksena. O. Basahin natin para kumita. Baka walang makain to. Naniniwala sa scripted mo na sinasabi. Paano naging scripted? Tanga-tanga ka ba? May binabasa ba ako dito? Kaya kong talunin yung amo mo. Diyos ko naman. In life, in life, ito sinasabi ko sa mga anak ko, dapat meron kayong 4 B's. Una, be kind. Huwag kayong sasali o mananakit ng kapwa nyo tao. Ino mo. Oh. Di ba? Tuloy natin. Oh, may mods tayo dyan. Do the honor. Nasaan ba yung tubo? Paiyakin nyo na yan. Bobo lang. Oh, game. So mga kaiksena, ito yung susunod natin ha. Para naman masaktan pa ibang didishit dyan na hindi lang GMA yung mga balita. Puntahan natin to mga kaiksena. Bibigyan nating diin lalo yung kanyang walang pagkaroon ng walang cash on hand. Ayan. Talagang buhay ito. Ito. Diyos ko, the BP Sara Saga, walang cash declaration ang inang BP nyo ng ilang taon sa salin. Ayun, no? Siniwalat ng Kamara agenda. Ayun, no? Ito yung binasa ko. Ayun, no? Balita. Tuloy natin. Hinimay din ang SALN ni VP Sara sa impeachment hearing sa Kamara. Dito na bisto ang Ano, Melanie? Iyak na? Iyak na. taas ng kanyang net worth kahit wala siyang cash declaration sa loob ng ilang taon. Sumagot kayo sa poll. Kunyari lang naman yun eh. Ang mahalaga, makita natin kung sino yung bobong sasagot dyan dun sa unang choice. Ito naamin na bobo siya na DDS. Kano ba kayo? Sumakay kayo dyan. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Meron naging cash declaration si VP Isipin niyo. Sara sa mga piling taon ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Base ito mismo sa ipinakitang kopya ng Office of the Ombudsman nang humarap ito sa House Committee on Justice ngayong araw. Alam nyo ba ito? Sabihin ko na sa inyo Alam nyo ba kung anong script ng mga DDS ngayon? Alam nyo ba kung anong gusto ang ginagawa nila ngayon para kahit papano makasagot sila kung anong script? Ang script nila ngayon mga kaiksena ay itawag dito banatan yung AMLAC. At alam nyo ba kung ano yung kanilang script? Ang sabi, kakaupo lang daw nung AMLAC na nagsalita dyan. Kaya naman daw, ganon yung sinasabi. Tingnan nyo mga kaiksena kung paano naging bobo talaga yung mga DD shit. Kahit sabihin mo pa
na hindi bagong upo yung nasa AMLAC, kahit luma pa yan, yan ay nasa record. Okay? Nasa record yan at may report yan. Ngayon, kung sabihin natin yung lumang AMLAC Director Kineme-Eme ay dikit ng Duterte, sa tingin mo kaya nilang itago yan? Hindi nila may tatago yan dahil hindi sila ang may hawak lang yan. Dahil yung bangko, merong report dahil dyan binibigay ng bangko sa AMLAC. Kaya ang bobo ng script nyo. Yon ang script nila, makikita nyo mga kaiksena. Pinapalabas nila na yung AMLAC na nagsalita ay binigyan ng utos, bigyan ng maleta, at kadikit daw ng gobyerno, kaya daw bagong upo daw. Nasaan ba yung tubo? Diba? Ganon katanga ang script nila. Hindi nyo nga matitibag. Bakit? Sa SALN nga, nagsinungaling yung gaganyong Vice President. Boba. Diba? Paano nyo titibagin yung pagsisinungaling niya sa SALN? Paano nangyari na hindi nagkatugma-tugma at sinungaling pa yung busy nyo? Nasaan ba yung tubo? Hindi kami nagawa nun eh. Si Sara nagpasa nun eh. Kami ba? Ako ba sumulat nun? Ako ba nag-declare nun? Tanga nyo. Diba? Dumalo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Kasama si Attorney Karen Bato mula sa Central Records Division ng Office of... Sabihin na natin yan, Ma'am Caro Jupisag. Pwede talaga nilang sabihin yan, mga kaiksena. Ba't si PBBM hindi ilabas ang SALN? Ang tanong, Isko, pasok, meron bang tumutusok? Meron bang direkta na nagtuturo? At meron bang ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba dito ang may mga ebidensya, testigo? At sino ba dito ang humaharap sa impeachment na to? Yan ang mga palusot ng mga bobong DDS. Bakit yung mga congressman hindi pakita yung SALN? Bakit yung presidente hindi pakita yung SALN? Ang tanong, ano ba reklamo? Si Sara may reklamo, di ba? May file na nga eh, di ba? Edi gawan nyo muna na reklamo yung presidente, gawan nyo muna na reklamo kung sino man Poncio Pilato ang gusto nyong hingan ng SALN nyo. Diyan lumalabas kung papaano napagtakpan si Sara sa panahon ng si Martires ang ombudsman. Mga bobo! Nasaan ba yung tubo? Diba, BMB-RNP? Naghang tuloy. The Ombudsman, base sa SALN na hawak ng tanggapan na hinimay sa pagdinig, walang naging cash declaration ng BISE mula 2019 hanggang 2021 o noong nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Meron pa nga ako nakita, mga kaiksena, na habang naka-live tayo, tas nanonood ako sa live ng GMA, di ba? So may live comment doon. Alam nyo ba sabi ng mga DDS doon habang nakikita nila at dinudurog sila ng mga kasinungalingan ni Sara? Ha? Alam nyo sabi? Ha? Basta, Duterte pa rin kami. Nasaan ba yung tubo? Meron pa isa. Hindi. Hindi yan. Doon tayo sa flood control. Nasaan ba yung tubo? Lasing ka ba, Derek? Paanong nalasing? Ito yung alalamunan ko. Kanina pa ako sigaw ng sigaw dito eh. At ganoon din sa mga idineklara niyang SALN nang maupo siya bilang pangalawang pangulo mula 2022 hanggang 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Huwag nyo nang ipilit, wala nga eh.
Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Dahil dito, wala nang nasabi si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang natuklasan kung hindi. Wow. Ayon sa batas, maaaring paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang hindi pagdeklara ng cash assets. O, sino didishet dito ngayon? Sige nga, i-debunk nyo nga to. Ayon sa batas. O. I-debunk nyo nga to. Yung sinasabi dito, BMB RNP. Nanggigigil ako eh. Nanggigigil ako na natutuwa ako. Sa galit. Hayop. O. Republic Act number 6713. O, pakisagot, mga didilis, i-debunk nyo nga. Eh, huling-huli na eh. Wala nang kawala yung hayop nyong Vice President. Ayun, nagpapalamig ng pepe na naman. Pepero. Oh. Ayon sa batas. Ayon sa batas. Oh, pasok, Banateros, Banateros, Bayaderos. No one is above the law. O, paano natin pagtatanggol si Sara dito? No one is above the law. Ito ang law, nilabag. Anong gagawin kay Sara? Ayun, lulilipad pa ibang bansa. Nasaan ba yung tubo? Galing. Walang DDS. Sige, dito na lang tayo mag-focus. Sige nga, debunk nyo nga to. Sige nga, ipagtanggol nyo nga sa akin si Sara dito. Paano lulusot? Ha? Oh. Maaaring paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang hindi pagdeklara ng cash assets dahil maaari itong maging basihan ng misdeclaration of assets. Maaaring humarap sa 1 month and 1 day to 6 months suspension ang mapapatunayang first offenders nito habang dismissal from service naman ang kaharapin ng opisyal na pangalawang ulit namang lumabag dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Paano ba yan? Hindi pa tayo tapos. Meron pa. Ito pa mga kaiksena. Oh. Ipakita natin ang mga balita patungkol kay Sara Duterte. Okay? At alam nyo mga kaiksena, tanong, naniniwala ba kayo na talagang connected sa drugs ang mga perang natatanggap ni Sara Duterte? At pogo na rin? Paki-comment lang dyan. Ito na mga kaiksena. Ayon dito mga kaiksena ha. Oh. BP Sara Duterte suspected drug trafficking, graft and corruption offense by AMLAC. O, kanino may galing yan? Eh, no? Balita, basa. O. Sino gumawa ng balita? Ako? Hindi. GMA. Pero napanood natin. O, pakita natin. Sige. O. While waiting for the confirmation from the AMLAC on those entries that I indicated, I wish to ask questions on Maraming thank you, Sheila Acacio. Thank you. Another matter. This is also for Senator Trillanes? For AMLAC po. For AMLA. AMLC? Executive Director? Yes, ma'am. Doon po sa mga submissions nyo sa committee, meron ho ba kayong sinubmit na document na confidential information sharing? Tandaan nyo, kanina, sumagot din si Trillanes, okay? At yung kanyang sinumpaang salaysay, under oath. Ha? Ano direct? Under oath. Bilang isang resource person. Ano? Resource person. Si Trillanes, Joy Lim, thank you so much. Ayan, Charot, thank you so much. Ha? Bilang resource person si Trillanes. Okay? Under oath. At syempre, binanggit niya at walang takot sinabi ang mga pangalang connected kay matandang fentanyl na may drug lord, na merong tawag dito, economic advisor ni Digong, dikit ng drug lord, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Yung Samuel Uy, Michael Yang. Sipin nyo yung mga kaiksena, sa ginawa ni Trillanes, kung hindi totoo yun, makakasuhan siya dito.
At alam na natin na istorya ni Michael Yang at ni Samuel Uy ba yun? Correct me if I'm wrong. Na talagang sila ay involved pagdating sa droga. Nasaan ba yung tubo? At mismo nanggagaling ang pera mula kay Samuel Uy. Tama ba? Samuel Uy ba? O Sami Uy? Kalimutan ko eh. Tuloy natin. The confidential information sharing. Yes, Madam Chair, there is. It's the one flashed earlier. The confidential information sharing. Ito ho ba yung the document consisting of 15 pages? That is correct, Madam Chair. Sami Uy pala, I stand corrected. Sami Uy. I stand corrected even when I'm sitting down. I stand corrected. Sami Uy. Okay? And that the subjects of this confidential information sharing are subject number 1, Sara Zimmerman Duterte, and subject number 2, Attorney Manasseh Reyes Carpio. That is correct, Madam Chair. Can we ask you, Mr. Executive Director, to read Please for us? speak closer to the microphone, Kong. Can we ask you po to Sure. read for us? Yan. Si Ronelio Beneventura ang target ng mga didilis ngayon. May nakapagbigay sa akin ng impormasyon na ito ang target nila. Alam nyo ba, mga ka-eksena, wait lang Hindi, dito na lang. Save ko lang to. Wait lang to. Pakita ko sa inyo. Saan na yun? Ito to. Yan. Ito Ay, nawala. Saan na yun? Where are you now? No. Yan. Ngayon, mga ka-eksena, ayan mga post na ng mga DDS to Mga post na ng mga DDLs yan. 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 Pati yung baklang umiigit. Sabihin ko sa inyo unahin ko lang dinidiscredit na nila, sinisiraan na nila at pinapalabas na nila kung anong klaseng tao at kung anong fake news na ginagawa nila dito sa AMLAC. Kagaya nito ni Boss Dede na bobo. Yan. Yung nagsalitang taga-AMLAC, kaka-appoint lang noong April 14. Haha, bistado ang mga demonyo. Anong nabisto mo? Ang nabisto si Sara, magnanakaw. Ang nabisto si Sara at mga Duterte, kurap. Nasaan ba yung tubo? Bobo talaga si Dada kahit kailan. Bobo mo, Dada. Paisa, Maluti Kia. Kaya pala, may bagong AMLAC, Ed. Maluti Kia. 31 minutes ago. Kaya pala may bagong AMLAC, Ed. Kasi ka-appoint lang pala. DDS ba kayo, Mamaluti Kia? Hindi ako DDS. Talagang gusto ko ang mga Duterte. Kasi itong Duterte ay tangina nyo. Nasaan ba yung tubo? Sino pa? Ito, isa pa. Adrian Pascual. Kaya pala, ayan popost ko din to. Attorney Ronel Beneventura replaced Attorney Matthew David, Executive Director of the Anti-Money Laundering Council. Succession chain, clean and precise. Predecessor Matthew M. David served until March 2026. He requested transfer to another role within the Bangko Sentral Kineme-Eme. So ang palabas nila, in-appoint lang itong si Beneventura para, alam niyo yun, yung para lang sabihin yung ganito kay Sara. Pwede ba yun? May dokumento. Merong report. Paano itatago yun? Mahalungkat yan Mahalungkat, mga si Tikiya talaga Ganun ba? Kasi ang alam ko, nung panahon ni PRRD, talagang ang sistema. Nasaan ba yung tubo? Pero wala na tayong magagawa kasi
nakita na yung mga tagong yaman ni Sara Duterte. Nasaan ba yung tubo? O, ito naman yung kay kay Igit na bakla. The script. Galing During the impeachment of CJ Renato Corona, kineme, ayan, yun din ang sabi niya. Yan Now, the same agency reporting before, the HOR, kung the Corona script is back daw. Yung mga buhay nito. Mga hayop talaga no? May masasabi ka pa ba, Tikiya? Actually, wala na akong gustong sabihin kasi pag nagpapas-survey kami, talagang binabantayan ko ito. Para makita ng mga kababayan natin na talagang yung aking ginagawang survey ay pabor kay Sara. Nasaan ba yung tubo? Pero hindi ako DDS. Ito na. Hoy, mga DDS dyan, huwag kayo magalit Ayan ebidensya gagawin natin. Kaya ako tuwan-tuwa Kumbaga, hindi na kailangan mag-research, hindi na kailangan pang mag-abang. Eto na andito na di ba? Mag-aabang ka ng mga balitang alam mo nang inaantay mo kayo sagot. Ano kayong sasabihin? Hindi na, ito na di ba? Paragraph 14. Thank you, Joy Lim, pang second time, Thank you, Kumain na ako, kaya nga energetic ako, Of that confidential information sharing under the caption derogatory records involving subject number 1, Sara Zimmerman Duterte. Can you please read for the record? So based on records, derogatory records, number 14, VP Sara was the subject of suspicion in 27 confidential reports submitted by covered persons on 2 August 2024 to 29 January 2026, citing suspected activities involving drug trafficking and related offenses, graft and corrupt practices, and malversation of public funds and property. Drug trafficking and related offenses, triggered in connection with the House Quad Committee hearing on former President Rodrigo Duterte's war on drugs, as well as by news reports alleging the involvement of VP Sara's husband in the 6.4 billion shabu importation in 2017. Graft and corrupt practices. Thank you, Rodora de la Cruz. / malversation of public funds. Shoutout, There are Addictus. in relation to news articles related to the impeachment case filed against VP Sara in 2025, as well as alleged misuse of confidential / intelligence funds. Pwede po bang ma-flash din po yan sa screen? Do we know what particular page is this? Paragraph 14. Page 6, Madam Page Chair. 6 of 15. Paragraph 14. 14, page 6. 6. Yan po. Medyo hindi ho masyadong mabilis ho kasi masyado yung pagkakabasa kanina ni Executive Director. So I deemed it proper na ipakita po dyan. So that's derogatory records. At merong sinasabing suspected activities involving drug trafficking and related offenses, graft and corrupt practices, and malversation of public funds and property. So can we say that this is actually a product of the financial investigation? Pag nakalagay po, pag meron po kayong ganitong confidential information sharing, galing po saan ito? This one is reported by the banks, by the covered persons, Madam Chair. By the covered By the bank covered or banking persons. institution as reported to you? Yes, As reported to Madam Chair. AMLC? Yes, Madam Chair. Can we also ask you to read for the record and also to be flashed on the screen, Madam Chair? Paragraph 36, page 15, or the last page of this document. Paragraph 36, page 15. Can we ask the Honorable Executive Director to also read for the record? I-skip na natin dyan. Mahaba yan.
dito na tayo ngayon mga ka-eksena. Dito sa kay Abante. Okay? Matapang talagang bumanat si Abante kay Sara. Naku po, yari ka na naman, Abante. Ipopost na naman yung picture mo na nakadila. Nakaganon, no? Ano sabi? Makinig kayo, mga DD-shit. Huwag kayo masasaktan. Sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, Maraming salamat, Wendell Biloria, para sa Malutikia vibe. Hindi talaga ako isang DDS kasi pagka nagpupunta ako sa mga lugar na dapat na ako lang, may nagbibigay ng purina. Nasaan ba yung tulog? Ay, Rubina pala. Kaya papasalamat ako sa mga Duterte kasi nagdadala sila sa akin ng isang truck ng mga Rubina. Hayop ka, dire ka na ng buri. Wala lang, kayo naman. Josie Pascual, salamat po. Tutuwa kayo kay kay Tekya Kung minsan naman, ang dinadala ng mga truck o elf sa bahay ay mga padala nilang pigrulak. Nasaan ba yung tulog? Duterte po kayo. Hindi ako DDS kasi... Nasaan ba yung tulog? Ito na. arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya busy sa trabaho. Iniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility. Mamaya ka na pumasok! To act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. Naku. But I'm not surprised. Madam Chair, I'm not surprised. Pero mas maganda sana kung nandito siya sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam nakikinig talaga yon. Ubus ng araw yung mga pinggan sa bahay. Bakit? Wala na pala, no? Mamaluti kailan yung nyo? Kailan kayo ulit may interview saan kayo lalabas? Baka sa week na to, lalabas tayo sa Box Boboli. Kasi yung nangyari na sinasabi ng mga yellow at na mga pinkish, magbibigay tayo ng komento para... Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito Oho. Now, the Vice President has shown a pattern. Nako, may pattern pala, Matapang sa salita. Pero umiiwas sa tanong. She is tough when speaking to media, when issuing statements. Pero kapag haharap sa proseso, biglang nawawala. Madam Chair, this is not only about attendance. This is a preview of leadership. Sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pag siya Pangulo ng Pilipinas, hahayaan niya, na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap
sa committee na siya nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair. Paano kasi haharap yun? Busy nga eh. Paano mo nasabing busy, Derek? Busy nga kasi si Sara. Huwag niyong inaano. Alam niyo ba, ngayong araw na to, naging abala ang Vice President sa kabila ng mga pasabog at mga katarantaduhang pinagagawa niya. Ito ang kanyang pinagkaabalahan. Press na press. Papakita ko sa iyo, Abante. Hindi ka nakikinig kasi. Dapat pinapakinggan mo to. O, ano meron, Derek? Ready na ba kayo? Ready na kayo malaman kung ano pinagkakaabala ni Buday kanina? O kung ano yung ginawa niya ngayong araw na to? Ito, mga ka-eksena, oh. Yan. Ano yan? Saglit lang, ipapakita ko lang sa inyo ng kapiranggot. Nakikita nyo kung anong meron? Philippine Earth Day. Wow, taray. Ito ang mensahe ni Sara Duterte para sa Philippine Earth Day. Tapos hindi umarap sa impeachment. Hey. Okay, banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siyempre, recorded na yan, malamang. Hindi yan live. Kasi may script si Sara eh. Nasaan ba yung tubig? Recorded na yan para ilabas ngayong araw. Okay? So, ito yung kanyang pinagkaabalahan. Magtanim ulit ng puno kasi nga, Philippine Earth Day. Nasaan ba yung tubig? Inan to. Walang alam to kung di tanim ng puno. Alam kong makakatulong ang pagtatanim ng puno, pero hindi naman pwedeng araw-arawin. May trabaho kang iba, gaga. Di ba? Mariyawag mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nitong nakaraang buwan, naramdaman natin ang bagsik ng bagyong Basyang na sumalanta sa Northern Mindanao. Libo-libo nating kababayan ang nawalan ng tahanan sa loob lamang ng isang gabi. Sinundan nito ang kambal na trahedya ng bagyong Tino at Uwan noong Nobyembre. So, to cut the story short, gusto niyang ipaalam sa ating mga kababayan na huwag kalimutan ang kalagahan ng pagtatanim ng puno. Tama naman yun. Kaya lang, tinapat niya talaga sa impeachment niya na ganito. Nasaan ba yung tubig? Ano daw? Sige po. Wala namang masama sa pagtanim ng puno kasi itong ginagawa ni BP Sara ay maganda. Ang pagtanim ng puno ay talaga namang mabuti kasi itong Vice President ay talagang nagtatrabaho. Hindi gaya ng Presidente. Tapos, magagalit na naman si Auntie Claire. Nasaan ba yung tubig? Mabalik na tayo. Alisin na natin yan. Di ba kailangan tapusin yan? Gaga yan eh. Ang kailangan natin tapusin, ito. Yung kay Abante. Tuloy tayo. So, Sir Kong, Abante. Yun po yung ano niya. Sagot niya sa inyo. Magtanim ng puno. Who avoids questions, sends... Ay, wait lang. Maraming salamat, Ani Bautista. Thank you so much po. Wala daw makasayaw kasi tayo dito eh. Focus. Dangerous message. That power yan. is above accountability. Ano? Hindi pwedeng piliin lang kung kailang kasasagot. Public office demands transparency. Because as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. We have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the Sheriff Shipans. Matapang sa mga taong walang laban. Correct. Real leadership is tested when you face scrutiny, not
when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Na this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President. Alis nga pupunta ng ibang bansa Pang-i-correct niyo kami. The simple life image, Madam Chair, sinasabi ninyo, Madam Vice President, na simple lamang ang buhay nyo. Pero ang dami niyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout? Meron pa nga dito, hindi pa nabalita, hindi ko pa nasabi sa inyo. Tag dito, ayon sa GMA, kahon-kahong naglalaman umano ng tax record. Nako, may tax pa, Sara! Tax records ni VP Duterte at mister niya, hindi na ipresenta. Malamang naubusan na ng oras. Siyempre, kailangan dyan, nandiyan ang BIR patay kayo ngayon. Meron pa kayong kailangan sagutin, no? Mula sa isang tao na iniuugnay sa droga at sa pogo. Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, sinabi ko na nung una kong manifestation dito, 2 konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang Biblical Constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Sayaw pala. Gusto mo ng sayaw? Gusto mo ng sayaw? Sayaw, Sara. Nasaan ba yung tubo? Sayaw pala. Kala ko hawak mo yung beat Yan lamang po ang aking manifestation, Madam Chair. Salamat. Tama naman mga kaiksena ang sinabi ni Kong Abante. Di ba? Palagan nyo! Ano pa, Direk? Ito may papakita ko sa inyo. Press na press, ha? Okay? Ngayon, ito yung balita, mga kaiksena. Nasisibat na daw ng bansa
si Sara Duterte. O talaga? Sisibat? Paano mo nasabi, Direk? Eto, tingnan mo. Lika, pakita ko sa'yo. Ano ba yan? Lintik na ingay. Dito tayo. Yan. Sino yun? Wait lang ha. Yan. Mga kaiksena. Kapit, oh. Ano meron? Eto po, oh. Yan. Ilalakayan ko na lang para sa inyo, ha. Babasahin natin. Yan. Ako si Sarah talaga. Ang galing. Ang galing talaga ng inang yan, oh. Ang lupit. Lakayan ko na lang, ha. Office of the President. Vice President Sara Z. Duterte. Office of the Vice President of the Republic of the Philippines, Mandaluyong City. Madam, in view of the representation made with this office and the pursuant to Memorandum Circular Number 35 S 2017, you are hereby authorized to travel to the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, United Kingdom, and Great Britain. Ano? Nasaan ba yung tubo? Ba't ang dami nito? Wow. Putik na yan, oh. Dinaig mo pa yung BTS na comeback, ah. Nasaan ba yung tubo? Ang dami, ah. Yun, oh. Nakalagay dito, oh. Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom, and the Great Britain, and the Northern Ireland on 23 and 15 May 2026, while on leave of absence at no cost to the government. This suspense travel authority issued on your favor if any of your personal trips to the ano to? Di makita. Dito ako sa kabila. Aforementioned ba yun? Aforementioned countries on 23rd in April and 14 May 2026. Alam mo, Sarah, sabi ko sa'yo, tangina mo. Nasaan ba yung tubo? Hayop! Imbis na sagutin, mga kaiksena, sumibat! Yan ang agila ng Davao. Matapang, lumipad agad, palabas ng bansa. Nasaan ba yung tubo? Aforementioned, sorry. Malabo na mata ko. Kailangan ko na ng reading glasses. Ayusin mo bank account sila direct. Ba't ako mag-aayos niyan? Sa maliwanag, mga kaiksena, ha? Ayan po, oh. Receive. Acting Executive Secretary Ralph Recto. Balikan natin, mga kaiksena, yung ating live survey. Kung sakali na ikaw ay isang didilis, okay, halimbawa lang naman, kunyari lang, at nalaman mo ang balita ngayon na si Sara ay involved sa mga korupsyon at kasinungalingan at tumanggap ng perang iligal, mapapogo, droga, ngayon, magbabago ba ang iyong paninindigan? Ang choices natin, meron tayong 11%. Talagang pinanindigan nila ang pagiging DDS nila kahit aminado silang bobo. DDS na kulto pa din ako, bobo ako with 11%. Nasaan ba yung tubo? At ang sumagot naman na kung sakaling sila ay DDS at malaman na ganito ang istorya ni Sara Duterte, itatakwil nila ang pagiging DDS dahil kadiri to the max. Nasaan ba yung tubo? So mga kaiksena, sumagot na kayo kung hindi pa kayo sumasagot. At huwag kalimutan mag-like. Nako. So, tawag dito, meron ba? Hindi na-aabot to. Baka abutin na ako ng anong oras. So mga kaiksena, at dito ko muna puputulin ang live stream dahil meron pa akong obligasyong kailangan gawin at ayusin. So, kung kaya pa mag-live pag-uwi o tawag dito, pagtapos, try ko mag-live. 'Di ba? Di ko sinagutan yan direct. Di naman ako DDS eh. Kunyari nga lang, kayo naman oh. Para mapakita natin. So mga kapatid, mga kaiksena, dito ko muna puputulin ang kahibangan ng
pinagagawa ni Sara Duterte, biruin nyo, aalis ng bansa. Hayop na yan. Planado na yata talaga yan eh. Okay? Ano to, Direk, baka naman itatago ng bilyones. Hindi na natin alam. Diba? Okay lang mga DDS kahit magnanakaw ang idol nila for president. Meron pa nga ang sabi ng mga DDS dun sa live chat na ano natin. Talunin nyo na lang sa 2028. Mga siraulo eh, no? Talunin daw sa 2028. Wow, ang lupit nyo talaga. So wala na talaga silang ibang naisip kung hindi yon. Hindi na naisip na sila ay yung amo nila ay gumagawa na ng katarantaduhan, harap-harapan silang niloloko. Okay lang. Ganun ang DDS. Okay? So maraming salamat mga ka-eksena. Abang lang kayo na makapag-live tayo. Baka live si Attorney Claire, live yung iba natin mga kasamang vloggers dyan. Baka mayroong mga BBM vloggers na ka-live. Pwede nyo panoorin, puntahan. Dahil ako muna, pagod din ako kanina. Ang haba ng live natin eh. Tsaka gutom ako kanina, di ba? Late na nakakain. Okay? Wala bang live si Attorney Claire Addictus? So anyway, maraming salamat mga ka-eksena. Huwag kalimutan po mag-subscribe sa isang channel, mag-follow sa Facebook page natin para lagi kayong updated sa mga kalokohan ni Direk. Charot. So ito po ang inyong lingkod mga ka-eksena. Muli, maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod nating live. At sa lahat ng moderators, Spice Girls, Kabugeras, ka-eksenadora at lahat, maraming salamat po. God bless and pahinga muna ako sa likod ko. Salamat po. Bye! Thank you so much. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero peer mataas. Umiiyak ang mas